The History of National Bookstore. Taong 1942 ipinakilala ng mag-asawang sina Jose at Socorro Ramos ang National Bookstore. Si Socorro Cancio o mas kilala bilang Aling Kuring at si Jose Ramos ay nagkakilala lamang din sa isang bookstore. Si Aling Kuring ay nagtatrabaho sa bookstore ng kanyang kapatid na may pangalang Goodwill Bookstore. At doon sila nagkakilala ni Jose Ramos. At sa kanilang pagsasama ay nagtayo sila ng isang maliit na negosyo. Isinunod nila ang pangalan ng kanilang negosyo sa isang cash register na may pangalang National at dito na nga nabuo ang National Bookstore. At dahil sa pagkakaipit sa World War II, ang kauna-unahang National Bookstore sa Escolta, Manila ay nasunog. Kaya naman nagtayo ulit sila ng panibagong bookstore sa may abenida. Ngunit sa kasamaang palad ay winasak ng bagyo ang kanilang negosyo. Ngunit ito na yata ang sinasabing try and try until you succeed. Dahil kahit anumang bagyo at sakuna ang kanilang maranasan, ay hindi pa rin sila tumitigil sa pagnenegosyo. At habang lumalaki ang kanilang pamilya, ay lumalago din ang kanilang negosyo. At habang sila ay nagtitinda ng mga textbooks at school supplies, ay dinagdagan ni Aling Kuring ang kanyang mga binibenta ng mga sarili niyang gawang postcards at greetings card. Matapos malaman ni Aling Kuring na bibisita sa Pilipinas ang Hallmark executive na si Bob Fraser upang magkaroon ng business meeting sa mga naglalakihang bookstore na kung saan ang National Bookstore ay isa pa lamang maliit at hindi pa kilala ng mga panahong iyon, ay matyaga niya itong sinalubong sa airport. Dinala ni Nanay Kuring si Bob Fraser sa National Bookstore at talagang napabilib niya ito matapos niyang ipakita ang kanyang mga ginawang greeting cards. At dito ay nakuha na nga niya ang partnership ng isa sa mga international suppliers na talaga namang makakatulong ng malaki sa kanyang negosyo. At dahil nga sa National Bookstore ay nakapagdala ito ng iba't ibang mga international best-selling authors dito sa Pilipinas. Sa kasagsagan ng pag-unlad ng National Bookstore ay hindi pa rin nakakalimutan nito na bigyang pansin ang mga kabataan at iba pang mga Pilipino. At bilang pagtulong ay namimigay siya ng mga libro at school supplies sa mga batang mag-aaral at binabasahan din niya ito sa kanilang paaralan. Ang sabi nga ni Nanay Kuring, happiness is helping people. At ito ang makabuluhang istorya ng National Bookstore. Ako po si Anessa Marjorie Incha para sa success story ng National Bookstore. Si Socorro Kuring Ramos ay co-founder ng National Bookstore sa Pilipinas na nagsimula sa isang mapanghamong paglalakbay sa entrepreneurial kasama ang kanyang asawang si Jose Ramos noong 1940. Sa kabila ng hadlang tulad ng World War II, kung saan kinakailangan nilang itago ang mga hindi kanais-nais na libro mula sa mga sundalong Hapon, at tinitiis ang pinsala sa kanilang tindahan. Ang katatagan ni Kuring ang nagtulak sa kanilang negosyo na sumulong. Noong dekada 1970, naging popular ang tindahan sa pamamagitan ng pag-aalok ng may diskwentong aklat-aralin or foreign textbook. Nag-expand sa 160 branches sa buong Pilipinas ngayon. Kasama sa imperyo ng pamilyang Ramos ang pag-publish ng mga imprint, department store, music store at higit pa, na may maraming henerasyong sangkot sa negosyo. Ang kwento ni Kuring ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpupursigi sa pagkamit ng tagumpay. Mga ilang tips na bigay ni Kuring para sa negosyo. Unahin ng customer. Sa kabila ng kasabihang customer is always right, binibigyan din ni Kuring ang kahalagahan ng pagtutok sa mga pangangailangan ng customer at pagpaparamdam sa kanila na pinahahalagahan. Pagsusumikap. Pangangailangan ng dedikasyon at pagsikap sa pagkamit ng mithiin na nagsasabi na walang shortcut sa tagumpay. Pagiging maagap. Pagpayo laban sa mentalidad na Filipino time at idiniin ang kahalagahan ng pagiging maagap. Maging matipid at mag-ipon.
maging simple at muling pamumuhunan ng mga kita sa paglago ng negosyo. Pagtsatsaga ay susi. Sa kabila ng hamon ng pagtanggi ng mag-asawang Ramos na sumuko ay humantong sa kanilang tagumpay. Mamuhunan sa pagpapabuti ng sarili. Patuloy na pag-aaral at inirekomenda ang pagbabasa bilang pangunahing paraan ng pagpapalawak ng kaalaman at pagpapahusay ng personal at pag-unlad ng negosyo. Sa paanong paraan naman natin makikita ang good governance ng National Bookstore? At dahil sa napakaganda at nakaka-inspire na kwento ng National Bookstore, ay talaga makikita natin ang good governance dahil sa magandang pamamalakad ng kanilang organisasyon. Sa tagal ng takbo ng kanilang negosyo na hanggang ngayon ay nakikita pa natin, marami na din silang mga empleyado ang natutulungan. Marami din iba't ibang mga kabataan ang kanila ding natutulungan. Kung ang National Bookstore ay walang good governance, ay hindi sila magtatagal hanggang sa kasalukuyan. Ngunit dahil sa kanilang kagandahang asal na ipinakita at pagtulong sa kapwa, gayon na din sa kanilang mga empleyado, ay masasabi talaga natin na mayroong good governance ang National Bookstore. Isa sa mga sikreto ng successful na negosyo ay ang good governance at pag-aalaga sa mga empleyado gayon na din sa kanilang kumpanya. Kapag inaalagaan mo ang iyong kumpanya at nagbibigay ka ng balik sa iyong mga empleyado na kung saan ay nakakatulong ka sa kanila, ay magandang biyaya din ang darating sa iyo. Ngayon, bilang isang mag-aaral ng Human Resource Management, paano makakatulong ang pag-aaral na ito sa atin? Simple lang, magagamit natin itong mga pinag-aaralan natin sa mga susunod na magiging trabaho natin kung tayo ay makakatapos sa pag-aaral at kung tayo ay maghahanap ng trabaho. Bilang isang future HR, ay nalalaman natin ang kahalagahan ng good governance sa ating buhay. Kinakailangan lamang ng honesty, integrity, pagmamahal sa kapwa, at dedikasyon sa buhay, kahit saan at kahit kailanman.